Vong Navarro, husgado ang nagpasok ng not guilty plea para sa kanya dahil meron palang petition for review sa Supreme Court tungkol sa nagdidigma ang panig ni Manay Lolit Solis at Shirley Kwan at Bea Alonzo. Itong singer, na sumikat naman talaga ang singer na ito. Na talagang tinlikuran niya ang kanyang pamilya. Kaya ito ngayon, nako, hinaharap niya ang pagsubok ng kanyang kasikatan. Sa inyong lahat ng mga kachika naming mahal, lalong-lalo na po ang magigiting nating OFW sa iba't ibang dako ng buong mundo. Heto po, uuwi na naman kayo ng Pilipinas nang walang plane ticket. Magkakasama na naman po tayo sa isang masayang episode ng ating programa. Di ba naman, Romel Chika? Yes, Nanay! And more! Of course, Ate Christy! Yan. At ito po ang ating programa. Ito ang Showbiz Now Alam mo, pinick up ko lang yung komento na uuwi na naman kami dahil kasama namin kayo. Ibig sabihin, parang hindi daw sila umalis ng Pilipinas kapag SNN na. Diba? Nakakatuwa, diba? Yung malayuan, yung puntiwala at pagmamahal. Maraming salamat po. Okay, magsimula na tayo dahil ito naman po talaga ang inaabangan ng mga marites sa buong mundo. True! Diba? Okay, so Lunes po ngayon. Ikatlong pagdinig po ng kasong pinaglalabanan ni Vong Navarro at Denise Cornejo sa husgado. Siyempre, hindi nag-plead ng guilty si Vong. Hindi rin not guilty. Ang husgado ang nagpasok ng not guilty plea para sa kanya dahil meron palang petition for review sa Supreme Court. Kaya hindi hinayaan ng abogado. At saka, gano'n naman pag di ka pinakinggan dito, hindi ka rin pinakinggan dito, at hindi ka pa rin pinakinggan sa CA, saan tayo pupunta? Sa kataas-taasang hukuman. Ito na yun. Supreme Court. Ito na yung gururok. Wala ka ng ibang tatakbuhan. Ito na lamang yon. At doon sa pangalawang hearing na virtual lang naman, hindi naman pumunta si Vong, ang mga abogado lamang niya nagpunta at yung kay Denise, di ba? Ay naupo na ang isa sa mga unang ipipresent na saksi ng grupo ni Denise, of course. Si Cedric Si Lee. Cedric Lee. Cedric 5 Lee. raw ito itong pauupuin bilang witness. At nauna na nga si Cedric Lee. At ngayong araw na ito ng Lunes, mga kachika, malalaman po natin kung pakikinggan ng husgado ang petisyon ng legal team ni Vong Navarro na siya ay makapag-post ng bail. Yun ang pinakamahalaga. Pansamantalang kalayaan, Ate Christy. paano na iba? Temporary liberty. Di ba na ito na yung pinaka-last na pupuntahan ng kaso, yung rurok? Alin? Yung pag-apila nila na magkakapag-bail? Hindi pa. Umpisa pa lang tayo, Romel. Wala pa sa tanghalian ito. Unang-unang dapat tutukan talaga kung makaka-post ng bail si Vong Navarro. Para habang dinitinig ang kaso, siya ay pansamantalang nakalalaya. At dahil kapag nabigyan siya ng pagkakataon makapag-bail, ibig sabihin, magkakaroon ng hearing, nasa labas na si Vong. Naku, sana naman. Sana lang talaga. Kasi isipin mo naman, di ba naman nakakalugmok ng kalooban na si Vong Navarro ay naghihiring na ilalabas siya pansamantala sa piitan sa NBI o kung malilipat man sa Taguig City Jail na nakaposas. Napakasakit Nakakalungkot naman talaga, nun, di ba? Kung pwede namang nakalaya na habang dinidinig yung kaso, bakit ang hindi? Sana naman mapagbigyan, di ba? Sana talaga. Sana maging maganda talaga ang resulta mamaya. Total naman po, kapag pinayagan naman po siyang mag-bail, hindi naman po ibig sabihin na tapos na ang kaso at napatunayan ang hindi siya nagkasala. Yung pansamantalang kalayaan lamang po ang inihiling ng kanyang legal team. At isang malaking bagay yon para kay Vong Navarro. Nga sa ganun ay kahit paano maibsan yung kanyang lungkot, takot at ibang nararamdaman. Alam mo, ako ini-imagine ko ngayon kung ano ang araw-araw na nagaganap sa buhay ni Vong. Ikaw, ano sa palagay mo? Naku, syempre walang tigil. Kahit pikit ang mata niya, tuloy pa rin ang paggana ng isip at puso niya. Galaw ng galaw, ika nga. Tayong walang ganitong kaso, may mga pagkakataong hindi tayo makatulog. Totoo. Yung pa kayang may ganitong hinaharap na problema. Sabi nga nila, gaano man kamahal ang iyong unan at kumot Ay. at ang hinihigaan mo, kapag wala kang katahimikan ng kalooban, hindi ka dadalawin ng antok. Dahil ang antok po, mga kachika, ay dumadalaw lamang sa isip na payapa.
Hindi ka rin makakain. Ano malalasahan mo kung ganito katindi ang problemang hinaharap mo? Yes. Tsaka Christy, kapag ikaw ay may alalahanin, kumbaga parang kung ano-ano ang mga pumapasok sa utak Totoo. mo. Hanggang sa maramdaman mo na lang na maaga na, malakas na sikat ng araw, hindi ka pa nakakatulog. Hindi nga ba? Ano ba ang nakakatakot sa buhay na ito? Di ba yung multo? Ay, Multo ng mga kung anong magaganap sa mga darating na araw na hindi natin hawak. Di ba? At saka sa panahon ito na hindi pa nagsisink in kay Bong kung ano man ang kaganapan sa buhay niya. Kaya mahirap talaga siya makatulog. Kasi tatakbo pa ng ilang buwan pa to bago ma-absorb. Taon ito, Romel. Taon ito. Diba? Mahaba pong salaysayin ito dahil 2 kaso ang kinapapalooban niya ngayon, di ba? Acts of lasciviousness at saka yun nga pong rape na kung tukuyin ng maraming nagbabalita ay panggagahasa. Na napakasakit. Masakit, Salitang panggagahasa, Ate Christy, parang hindi nararapat ibigay sa isang taong hindi mo pa naman napapatunayang nagkaroon ng Nagkasala. kasalanan. Oo, totoo yun. So tayo pong lahat ay mag-aabang. Lahat po ay aantabayanan natin kung ano magaganap sa hearing ngayong araw na ito. Di ba? Sana nga po, sabi nga ng dasal ng grupo ni Vong, mapagbigyan siya sa kanyang pagpo-post ng piyansa. At sabi naman ng kabila, hindi, dapat mabulok siya sa kulungan. Oo, kasi Huwag ganun naman. eh. Di ba? Ay naku, ayoko maging negatibo dyan, pero siyempre kung ano yung niranas kasi nung naunang nakulong sila Denise at Cedric, di ba, Nay? Parang yun ang gusto rin nilang iparanas ngayon kay Bong. Nakulong din kasi yung dalawa. At sana, Ate Christy, sa buhay natin yung walang paghihiganti. Kung hindi, ito ilalabas lang ng katotohanan. Labas dito yung paghihiganti. Ilabas ang katotohanan. Kung nagkasala, Parusahan. Patawan Oo, ang diba? kaparusahan. Yun lang yun. Mga kachika, lahat po tayo nakaabang sa isyong ito, sa kontrobersiyang ito kung ano ang kahihinatnan. Ikalawa nating issue. Ito po, mga kachika, mga kapatid, ay sasalatin naming tatlo na may mabigat na puso dahil kasama po namin sa aming trabaho ang 2 tao na tatalakayin namin kung ano ang nagaganap sa kanila ngayon. Ang tinutukoy po namin ay sina Nanay Lolit Solis at ang manager ni Bea Alonso na si Shirley Kwan. Alam niyo po kami ni Morley lalo na. Buti nga si Romel hindi masyadong dikit na dikit sa dalawang nagtatalong kampo. Pero kami po ni Morley bilang mga manunulat, bilang nagraradyo at nagte-television na tulad nitong SNN, kami po ay hindi iba kina Manay Lolit Solis at Tita Shirley Kwan. Kasamahan po namin sila sa trabaho. Matagal natin silang nakaututang dila. Matagal natin silang nakasama sa halakhak. Matagal natin lang silang nakasama sa maraming beses ng pagbagsak at pag-angat ng showbiz. Alam niyo po, si Tita Shirley hindi masyado. Bilang manager po ni Bea, hindi po namin siya nakakasama. Pero paminsan-minsan, nagkakaroon po kami ng komunikasyon. Pero si Manay Lolit po, ako nakasama ko pa siya sa isang programa. Yung bago itong SNN, Take It Per Minute. At ako naman nakakasama ko siya, Ate Christy, madalas, hindi lang sa mga press con, sa mga iba pang mga event. Alam po namin na hinihintay ninyo ang kung ano ang magiging stand namin o tayo o posisyon tungkol sa nagdidigma ang panig ni Manay Lolit Solis at Shirley Kwan at Bea Alonso. Sabi nga namin, ito po ay tatalakayin namin sa abot ng aming makakaya sa pagiging parehas at pagbibigay ng katwiran sa magkabilang kampo. Morley, napanood mo na yun kay Tita Napanood Shirley. ko, Ate Christy. Ikaw din, Romel. Opo, napanood ko na po lahat. Ano ang masasabi mo? Ang masasabi ko lang po nito ay ginagawa lang po na bilang isang manager na si Miss Shirley Kwan ang kanyang trabaho. Bilang pagpuprotekta sa kanyang talent. Yun yun. Na lahat naman ng sinasabi ni Miss Shirley Kwan ay sinasagot niya lahat ng isinulat ni Manay Lolit. Sa IG niya. Sa IG niya. Kaya yun lang naman, walang bagong pasabog, kundi kung ano lang ang naisulat, yun lang ang sinasagot. Okay. And Morley? Ako, Ate Christy, anong mabasa ko nga at malaman at mapanood, yung mga sinabi ni Shirley Kwan, ay nakakita ko ng isang tulay na umaalog-alog na dati napakatibay, na pwedeng maging dahilan ng pagkasira ni Manay Lolit at ni Shirley Kwan. Kasi yung mga binitiwang pahayag ni Shirley Kwan ay bilang isang manager, natural, pangalagaan mo ang iyong talent. Kung hindi mo nga talent, dapat pangalagaan mo, what more pa kaya kung talent mo. Kay Manay Lolit naman, sobra akong nasasaktan. Dahil syempre, una, may sakit na siya, Ate Christy. Pangalawa, may edad
grounded na siya. Pangatlo at higit sa lahat ay yung friendship na naibigay niya o yung pagmamahal na ibinigay niya sa movie press ay talagang matindi. Siya ang isa sa mga nirerespeto nating manunulat at higit sa lahat manager. Sa pangyayaring ito, Ate Christy, hindi natin maiiwasan na magalit. Magalit ng husto itong si Shirley Kwan na posible pa nga pumunta sa demandahan dahil lahat ng mga sinabi, almost lahat ng sinabi ni Manay Lolit ay libelous. So, kung ano man ang susunod na mangyayari dito, Ate Christy, yun ang ating Aabangan natin. Okay, napanood ko po ng buong buo yung paglalahad ng sagot ni Tita Shirley tungkol sa halos isang taon na pala na pambubuli ni Manay Lolit kay Bea Alonso sa kanilang interpretasyon. Nag-umpisa lahat yung tira niya noong nung pumasok siya sa GMA. Una, masyado nang may edad si Bea Alonso para kay Alden Richards bilang magkatambal sa stand-up PH ng GMA7. Apo. Ikalawa, matanda na si Bea kumpara sa kanyang mga kaidaran. Ikatlo, power player itong si Bea Alonso. At ikaapat, sinaktan siya ng todo-todo dahil po dun sa hindi nila pagkasama sa press con ng Beauty Derm na produkto po na ini-endorso ni Bea Alonso. Apo. Ito naman ang stand ko. Apo. Ako kahit titigan ko ng isang oras ang mukha ni Bea Alonso, wala akong nakikitang pileges. At ilang ulit ko matitigan sina Alden Richards at Bea Alonso at napapanood ko naman ang Startup PH ng GMA7. Wala akong nakikitang napakalaking agwat ng kanilang edad. Dapat lang silang pagparehahin. Kumbaga, solido, maganda. Bagay. Nararapat, bagay. Opo, opo, Okay. opo. Uulitin ko yung sinabi ni Tita Shirley Kwan na inamin niya na siya ang nagsabi sa staff ng Beauty Derm na sa gaganaping press con para kay Bea Alonso bilang brand ambassador ng produkto, tanggalin ang pangalan ni Manay Lolit, nitong si kaibigang Gorgie Rula, Opo. at ang editor na si Salve Asis. Ako ang nagtanong, ako ang nagsabi sa tatlong pangalan. At hindi ako natakot sabihin sa kanila, sabihin nyo, ako ang nagsabi. Sabi nga niya, hindi siya papayag at kahit sino naman siguro ay walang magtutulak sa kanyang alaga sa isang balwarte ng mga leon at tigre para lapain ang kanyang alaga sa isang presko na dapat ay masaya. At isang normal na reaction yun, Ate Christy, ng isang manager. At proteksyon ang tawag doon. Yes. Ayaw daw maniwala ni Manay Lolit sa staff ng Beauty Derm. Isa pa doon yung sinabi ni Manay Lolit na ito hampas sa kalabaw sa kabayo latay nito ang dating sa akin. Ayan, tingnan nyo tuloy. Yung produkto niya sa Beauty Derm na ina-endorse, hindi nabebenta. Ay. Hindi ba? Wasak na doon si Bea. Wasak pa yung produkto ng Beauty Derm na kaibigan niya. Di ba? Dalawa, bali ang nasa kanya. Kaibigan ni Manay Lolit ang Beauty Derm, Apo. si Rhea Tan. Kinuha si Bea bilang endorser. Doon nagkakatalo di ba? Hindi siya napasama sa isang press con, sa isang katwiran na bakit mo nga naman papayagan ang mga tao na nung nakaraan taon pa pala binubuli ang alaga mo para dumalo sa isang press con ng bagong tagapag-endorso. Di ba? Siyempre iiwasan na natin yung negatibo na sabi nga niya, we don't welcome negativity. Correct. Sabi ni Tita Shirley. Yun. At Ate Christy, normal din naman sa isang manager na halimbawa ay may press con, Romel. Normal to. Ibibigay yan ng inutusan niya na, pili, kuha ka ng mga reporters kung sino ang pwedeng nating invite. May list. May list May yan. listahan Ibibigay yan. Parang head reporter na ito yung mga mag-a-attend sa atin. I-check yan. I-double check yan kung sino yung mga pwedeng umattend. Most of the time, may mga natatanggal talaga. Normally yan. So, kapag tinanggal ang isang reporter at masasaktan ka, of course, pag nalaman mo kasama ka. Pero bilang isang mamamahayag, huwag mong dapat ikasama ng loob kung ikaw ay hindi na-imbitahan sa press con. Dahil ang press con ay hindi naman kabuang buhay ng isang reporter. At saka ito sa isang mundo ng showbiz na punong-puno po ng ego, napakasakit para kay Manay Lolit na natanggal siya sa listahan Opo, sa papulo. ng mga naimbita para sa Beauty Derm press con. Opo. Pero dapat ay inalam niya kung bakit. Katulad nga ng sinabi ni Tita Shirley, nung pumirma ng kontrata si Bea Alonso sa GMA7, nagsimula ang pambubuli. Sabi nga niya, ang mga buling tao, ang mga pinakaduwag na tao sa mundo. The thing is, bullies are really the biggest cowards. Na totoo naman. Ako nga ang interpretasyon ko doon, ang mga buling tao, nung mga nakaraang buhay nila at nung kabataan nila, pinuli ng gusto. Kaya ito ang pagkakataon na nakikita nila para sila naman ang mambuli at makaganti. Yun ang aking interpretasyon. Nakakalungkot na pero alam mo din sa kabilang banda, alam
alam ni Nanay Lolit bilang manager ang kinikilos ngayon ng manager ni Bea Alonso. Magkakasama sila sa PAMI. Oo nga eh, kaya dapat alam niya yung sa ginagawa niyang pagsusulat na hindi magaganda kay Bea Alonso, alam niyang may balik yun eh. Kasi kung babalik rin natin, kung ang talent naman ni Nanay Lolit ang sinasabihan ng gano'n, syempre, Siya rin ganun din ang magbibigay reaction. ng reaction. Oo, naman. Pero alam mo, meron isang suntok sa dibdib na tumama sa akin. Nung press con ni Bea para sa GMA7, birthday press con yata ito sa startup, may nagtanong sa kanya, Anong tinanong at anong reaction mo sa mga pambubuli sa'yo at bira ni Lolit Solis? Ang sagot niya, hindi po ako naapektuhan. I don't read naman kasi. Pero nakakarating po sa akin. Meron ulit na nagtanong, susog do sa unang tanong, may sakit na nga siya pero binubuli ka pa rin at binibira ka. Sabi niya, ito yung talagang totoo man o hindi, sincero man o pabalat bunga lang, sumuntok sa akin. All the more, I will not answer. May sakit pala siya. I wish her well. Oh, diba? Diba? Kaninong puso ang di madudurog? Totoo naman. Doon sa sinabi ni Bea Alonso. At totoo po, alam naman natin, alaman ng kanyang IG araw-araw, ang kanyang pagdadialysis. Alam po natin ang estado ng mga kababayan natin na nagdadialysis. Hindi po namin uunahan ang mga medical records, pero napakahalaga po nito. Kapag nagte-text sa akin o tumatawag si Manay Lolit at sinasabi niya, Kabsat, hindi pa rin maganda ang kalagayan ko, ang sitwasyon ko. Sana gumaling na tayo. Isa lang ang sinasagot ko sa kanya, Kabsat, huwag ka nang bibili ng stress. Ang stress ang unang kalaban ng katawan natin. Lalo na ikaw may dinaramdam ka ngayon, huwag ka nang bibili ng stress. Bawal na bawal yan. Yun ang lagi kong payo sa kanya. Ako naman nati-Christy close niya kasi si Gorgie Rula. Ako nababasa ko yung mga sinasabi ni Manay Lolit. Siyempre mahal natin si Manay Lolit. Alam naman natin. Sabi ko kay Gorgie, nasasabihan mo ba si Manay Lolit na sana wag niya nang birahin pa si Bea Alonso? Sabi ni Gorgie sa akin na oo, kaya lang talagang makulit si Manay Lolit. Talagang ang sabi niya talagang bully talaga siya. Alam naman natin na palabiro. Talagang ganun ang pagkatao ni Manay Lolit. At sabi ko, sana this time, sabi ko sa ay matutunan ni Manay Lolit na kung ano man yung mga naging problema, tapusin na yan. Tanggapin na lang. Tanggapin na yan. Oo. At saka na dapat may hangganan ang pamumuna. Ganito yung Roel. Si Bea nasasaktan. Ang manager niya nasasaktan. Ang mga tagahanga niya ay sobrang nasasaktan. Alam mo naman ang mga tagahanga. Sasalo sila ng bala para sa kanilang idolo. Totoo po yan. Marami pong ganyan. Paano ang pamilya ni Bea Alonso wala po bang pakiramdam? Ito pong pambubuli na tinatawag ni Manay Lolit kay Bea, hindi lang po minsan makalawa, makaitlo. Mag-iisang taon na po ito. Sabi mo nga ang pamumuna may hangganan. Kapag araw-araw na pong ginagawa ang pamumuna, pambubuli, pamimintas, at kung ano-ano pang negativity, napakasakit na nun. Talagang magbibigay na po ng reaksyon ang panig na tinatamaan. Oo, eto na yung ultimatum na tinatawag na gumawa na ng aksyon dahil sa sobrang, the more na hinahayaan nila, parang hindi tumitigil. O ngayon, eto na, binigyan na ng pansin na dati, sabi ni Shirley Kwan na, okay lang dati. We let it pass. Oo, okay lang kasi pag sinagot namin yan, hahaba pa. Kaya lang parang, And she needs attention. oo, kaya lang parang umu-OA na. Parang nagiging regular na lang na sumusobra talaga. Araw-araw. At ang sa akin lang sana, huwag humantong sa dimandahan pa. Huwag na sana. Oo, huwag na sana. Sana matapos na dito na sinabi nyo na yung hindi nyo gusto kay Manay Lolit. At kung si Manay Lolit naman ay bilang isang kasama sa trabaho, bilang pundasyon ng showbiz, sana naman ay huwag niya nang paabutin pa sa issue na ito ng dimandahan dahil sobrang sakit na yon. Napakasakit nun kasi syempre may sakit siya ngayon. Alam naman natin ang kanyang pinagdadaanan. At marami ring nagmamahal kay Manay Lolit na masasaktan oras na siya ay nasasaktan. Oo. Diba? Pero may mga bagay sa buhay na ito, yung crossroad, yung sangandaan, saan ka ba pupunta? Pasulong, patalikod, pakanan, pakaliwa o gigitna ka? Ito yung pagkakataon na kailangan nating huminto at baguhin ang nakasanayan natin. Diba? Oo. Kailangan nating makipagharap sa buhay. Tanggapin natin kung hanggang saan lang tayo. Kung meron tayong damdamin, may damdamin din ng ibang tao. Sobra. Di ba naman? At saka kung nagawa ni Manay Lolit nung unang mga panahon, ng mga sumunod na panahon, yung may binubuli siya, may pinaglalaroan siya, most of the time, ganun kasi nangyari. Sana this time, ngayong may edad na siya, ngayong may sakit na siya, kung ano man yung nagawa niya noon, nasabihin natin medyo hindi maganda, bitawan niya. Kasi habang tumatanda ang isang tao, dapat nagiging mature at malawak At ang saka, isipan. may kasabihan nga, mabubuli mo ang ilang tao sa ilang pagkakataon. Pero hindi mo mabubuli ang tao sa lahat ng
ng pagkakataon. Marami po kami pinagsamahan ni Manay Lolit, nagkakatulungan kami. Pero pagdating sa prinsipyo, kilalang-kilala niya ako. Apo. Naalala ko nung nagkaroon siya ng kasong libelo laban kina Piolo at Samuel B. Alam niyo ba, hindi pa po siguro niyo alam ito na sumama ang loob sa akin ni Manay Lolit at ng kanyang mga kasama. Bakit, Ate Christy? Kasi yung sinasabi niyang oras sa kanyang panulat, kung saan nakita ng source niya, si Piolo at si Sam, sa isang hotel sa Maynila na magkasama at naglalambingan. Yun yung panahon na magkasama po kami ni Piolo sa lobby ng ABS-CBN. Sinulat ko sa aking column na kahit mag-chopper si Piolo, hindi siya aabot dun sa hotel mula sa ABS-CBN sa oras na sinasabi ng source ni Manay na nakita si Piolo at si Sam. Tinawagan ako ni Mr. M, Mr. Johnny Manahan. Christy, pwede ka ba namin mag-witness? Saan po? Doon sa sinulat mo na imposibleng nasa hotel si Piolo at si Sam dahil kasama mo si Piolo sa lobby ng ABS. Sir, opo, sa ngalan ng katotohanan, tatanggapin ko po na maging witness. Naging witness ako doon. So, kilala ko ni Manay Lolit. Sa ngalan ng katotohanan, sumusugal ako. At ilang beses ko nang napatunayan sa kanya yan. Magkaibigan kami, nagkakasama kami sa maraming pagkakataon, lalo sa programa. Pero alam kong alam niya na sa ilang pagkakataon, nilabanan ko ang kanyang gusto sa ngalan ng prinsipyo. Yun ang mahalaga doon, di ba? At hindi nasisira yun ang inyong Hindi. friendship. Walang nasira na tulay. Pareho pa rin namin tinatawiran. Pero sinasabihan ko siya, huwag ka nang bibili ng stress. Huwag mo nang problemahin ang mga problemang pwede namang hindi napansinin. Tigilan mo na itong kay Bea Alonso. Alam niyang sinasabi ko sa kanya yan. Oo, tumigil na siya ng panandalian lang eh. Tapos bumalik na naman. Bumalik na naman siya ng paninira, pamumuna, hanggang marami siyang mga intrigang binabato kay Bea na kaya siya magiging aagawin daw ang pagiging reyna sa GMA, mga ganyan. Ay, yung pinagkukumpara sila ni Marian. Ni kay Julia Barreto. Ang dami. Pinagmumulan talaga ng apoy. Oh, masakit kasi yung, di ba? Kaya siya iniwanan ni Gerald Anderson, ipinagpalit siya kay Oo, Julia. di ba? Batang-bata kasi si Julia, siya katanda-tanda Oh, na diba? niya. Sa isang babae, sabi ko nga, at alam mo to, Morley, Yes. yung edad, at saka yung weight, at saka itsura, yun po yung pinakamasasakit na po pwede nating ibato sa isang kilalang personalidad. Napakasakit, At hindi no? lang kilalang personalidad. Dapat kahit na sa mga ordinary Kahit tao. kanino, alam mo na, no? Yes. Ayan, hindi dapat talaga. Alam ko si Bea umiiyak ng nag-iisa. Hindi siya ganun katapang para matanggap niya yung pambubuli ng ganun lang. Umiiyak si Bea nang hindi nagpapakita sa kanyang magulang para huwag siyang kaawaan. Tayong ordinaryong tao, kapag nakatikim tayo ng mga masakit na salita, narinig na salita, hindi tayo magpapanggap na masaya tayo. Pero sa mananahimik tayo, tapos pagdating natin mag-isa, di ba iisipin mo na, ano bang nagawa ko? Di ba sinabi nga ni Shirley Kwan, tinanong niya si Bea, magkakilala ba kayong personal? Nagkasama ba kayo sa isang ganito? We were Baka- not even introduced. Oh, di ba? Pero yun pa ba? Pero Ate Christy and Romel, sa ibang banda, parang naiisip ko bakit nagagawa ito ni Manay Lolit. Siguro, Ate Christy, dahil tayong lahat ay nagkakaroon ng edad. At tunay na may edad, hindi ginagawa ang pambubuli. Pero Ate Christy, minsan kasi, iba-iba kasi ng pagtanda ang isang tao eh. May mga matatanda na pag tumanda ay napakabait, sobrang bait. May mga tao na kapag tumanda naman ay sobrang tapang. Makukulit. May mga matatanda naman na tumanda na nambubuli. So, iba't ibang paraan, Ate Christy, na dumarating sa isang tao pag tayo ay nagkakaedad na. Posible, sa akin, sorry po Manay Lolit posible na baka humahakbang na si Manay Lolit sa ganong stages. Pero dapat ay alam natin sa ating sarili kung saan tayo lumalabis at saan tayo nagkukulang. Alam natin dapat na unawain na kung nasasaktan tayo, ang ating kapwa ay nasasaktan din. Sa pambubuli niya kay Bea Alonso na hindi lang po miminsan, mamakalawa, makaitlog, napakaraming ulit na po. Dapat ay alam niya kapag siya'y sumusobra na. Ginawa niyang serye, paninira niya kay Bea Alonso. Tapos siya makaserye ka, parang teleserye. So, kasi nga diba, ganon. Hindi lang basta isang kwento na lang, okay lang eh. Diba, isang kwento, pelikula, tapos agad. Yun, serye talaga at may book 2 pa yata. Ganon kahaba. At book 3. Book 3, Baka diba? umabot sa book 4. Pero minabasa ko sa IG ni Manay, ang sabi niya, nakausap na raw niya si Sir Miguel Belmonte. Nangako daw siya na hindi na niya babanggitin ang pangalan ng isang babaeng personalidad. Di naman niya sinabing si Bea sa kanyang IG. Mabuti naman. At hindi rin daw niya sasagutin si Tita Shirley dahil pala Ingles.
Ingles daw. Mag-aaral daw muna siya ng Espanyol dahil ang balita niya, si Bea ay bumili na ng bahay at titira na sa Madrid, Spain. Ayan, ganun. Baka daw sakali na makapagsalita siya sa Espanyol. Pambubuli yun. Meron pa rin mali siya. Yun ang sabi niya. Pero ang totoo, hindi siya pwede. Sa ngalan ng katwiran, hindi niya kayang labanan si Shirley Kwan. Kaya anong lengguwahe pa ang gawin ni Shirley? Kahit ano pa gamitin niya, Ingles, Espanyol, Koreano, Nihongo. Oh, naku, lahat na international Alam languages. ni Shirley Oo. Kwan ang kanyang posisyon. Yes, kasi ang katwiran ay Meron siyang katwiran. ipinaglalaban. Hawak niya ang katotohanan para sa kanyang alaga. Ako, ang dasal ko, sana isang araw, si Manay Lolit, maisip niya, kahit minsan lang, natigilan na niya talaga si Bea Alonzo. Na kung siya, kapag kinurot ko, ay aaray, ganon din si Bea at ang mga nagmamahal kay Bea, aaray din na tulad niya. At saka minsan sa buhay niya na naging manager po siya, di ba? Manager pa siya hanggang Manager. ngayon. Pero mas yung dati kasi, di ba? Dati na, di ba natatandaan ko, sa mga alaga niya, makakarinig siya, ano, di ba? Binibelto. Lumalaban siya. Binibeltohan At niya. normal yun. Oo, kaya Oo. nga. Protection. Protection. Pero ito nga, ilang panahon ang pinagbibigay sa kanya ni Miss Shirley Kwan, hindi sila kimibo. Kaya sana. Ako naniniwala ako, Ate Christy, na hindi porke bata, matanda, ang moral lesson sa atin dumarating habang buhay tayo. Ang isang moral lesson sa akin dito ay huwag mong bulihin, huwag mong gawing laruan ang pambubuli ng kapwa. Yun ang aking moral lesson dito. Dahil tama nga yung sinabi mo, Ate Christy, na ang sino mang binuli mo, masasaktan dahil tao rin yan na tulad mo. At saka ang pagbubuli po, yung mga pambubuli na yan, gawain po yan ng mga tao na hindi kayang humarap sa laban. Mga duwag, dadaanin ka sa pambubuli kasi hindi niya maharap yung sitwasyon. Yun po yung ganon. Or sabi ko nga maaaring sa nakaraan niyang buhay, nakatanggap siya ng masakit na pambubuli na ipinangako niya sa kanyang sarili. Pag ako nagkaroon ng pagkakataon, mambubuli rin ako at ipaghihiganti ko ang aking kaapihan. Ay hindi ginagawang biro ang pambubuli. Lahat po tayo, meron po tayong damdamin na nasasaktan. Sana wag nang gawin, di ba? Oo. Ako, si Tita Shirley, hindi ko gaanong nakikita at nakakasama. Pero basang-basa ko, ang ibig niyan sabihin. Si Manay Lolit, nakakatrabaho ko, nakakasama ko, nakakakomunikasyon ko. Alam ko rin kung saan siya nanggagaling. Wala siyang pinanggagalingan. Yun ang akin, yun ang stand ko. Pero pareho ko silang kaibigan. Oo. At saka lang si Nanay Lolit. Maraming artista, Nanay Lolit. Isulat mo. Wag lang isa. Di ba? Marami kang pwedeng isulat na iba. Lalo na sa pagiging ano niya, pioneer niya sa pag-writer, di ba? Veterano. Marami siyang pwedeng gawin. Marami siyang pwedeng isulat na iba-ibang mga artista para ma-practice niya rin at makilala niya rin ang lubusan. Yung ibang artista na hindi lang si Bea ang sinusulat. Ako, Ate Christy, naisip ko lang din, hindi kaya nagpapalambing lang si Manay Lolit kay Bea. Nagpapapansin. Merong sinabi si Shirley, why don't you go to Lolit Solis and say sorry? Ay, oo. Anong sagot ni Tita Shirley? Say sorry to a bully? And also what they think, people were saying, suggesting to Bea that she should apologize for what? You think if you have a child being bullied, you're gonna tell your child to say sorry to the bully? And send a flower to the bully? Ganon. Sabi nga nila, kapag nagkakaedad daw po ang tao, nagiging KSP, naghahanap ng pansin, naghahanap ng paglalambing. Paano ka lalapitan ng isang tao para lambingin ka kung mula ulo hanggang paa mo na siyang sinaktan? Di ba? Oo. At paano magsorry ang tao kung ikaw yung nanakit na wala namang ginawa sa iyo yung tao? Napakahirap nun, di ba? Ikaw yung nasaktan, ikaw pa yung magsorry. Ang daming nabiktima. Masakit, pero pwede nating isipin na, hindi ko tiyak to na nasa isip ng isang tao na, ay, powerful ako, sikat ako. Eto ako in showbiz. Ano man ang gawin kong pambubuli sa'yo, lalapit at lalapit ka to say sorry. May ganon. Merong Pwede ganon. yun. Sabi ko nga, sa mundong ito ng showbiz na punong-puno ng ego, di ba? Kapag napitik, ang laki-laking bagay na. Ang kapangyarihan, kahit sa anong termino daanin, natatapos yan. Tingnan mo si Manay Lolit, high and mighty dati. Talagang halos lahat ng artista talaga natatakot sa kanya. Heto ngayon ang isang Shirley Kwan. Heto ngayon ang isang Bea Alonzo na hindi sa panaginip ay hindi niya siguro naisip na kokontrahin siya at sasagutin siya. Di ba? May katapat po. Hindi po tayo makakapagsaing pag walang takip ang kaldero. May kalapat po yan. Sa totoo lang. Ay, At Ate Christy, kasi sa showbiz parang naging kalakaran na pagka ang manager o may kaaway ka, artista ka, sila yung lumalapit At alam na ng artistang may kasalanan, yung reporter o kung sino mang columnist, sila pa yung lumalapit para matapos na. May mga ganung pangyayari sa showbiz na tapusin na natin yan, padala natin ng regalo yan, padala natin ng mga kung ano-ano yan para at lumapit tayo sa kanya para matapos na ang issue. Madalas to, nagiging biktima nito yung mga artistang maliliit. Hindi kayang
lumaban. Yung nagiging biktima niya. Nasasaktan pero hindi kaya i-depensa ang sarili. Kaya ang gagawin, magpapakumbaba na lang. Alam mo, pareho tayo manunulat. Ako, kinukwento ko sa kanya, alam mo ako anak, pagka may artistang nasaktan ko at alam kong ako mali, ano ginagawa ko? Madaling mag-sorry si nanay. Oo, tumatawag ako. Ayun naman ang tama, Ate Christy, Tumatawag talaga. tumatawag ako o kaya ay nagte-text. Sinasabi ko, anak, pasensya ka na ha. Kinapos ako ng paraan Oo. para alamin ang totoo. At sa pagsasabi mong yun, Ate Christy, nakakatuwa. Ano nga ba ang totoo? Sabi mo sa artista, di ba? Sabi ko nga kay Direk, sino man po nanay, ganito po yan. Okay, tamo Direk. Di nagkaroon pa ako ng panibagong materyales. Oh. Si nanay kasi, inaakap niya yung mga bagong Welcome lahat. welcome ng lahat. Hindi ka pwedeng isarado mo yung pintuan mo sa pagbabago. Dapat talaga, araw-araw kasi nagbabago ang ihip ng hangin, ang desisyon, at ang pakikitungo ng tao, ang personalidad ng tao. Si Nanay Lolit parang huminto siya. Hindi na siya lumakad pa. Kaya nung paghinto niya, gumagalaw ang panahon. Naiwanan siya. Naiwanan siya. Oo, ganun yun. Titignan mo sa positibong buhay ang mga bagay-bagay. Hindi, tsaka yung pagsusori po, dadalawang salita ito, napakaigsi po, pero napakamakabuluhan at makapangyarihan, may suntok po sa puso. Sa totoo lang, gumagawa po ng milagro ang pagsusori, ang panghihingi ng paumanhin. Sa totoo lang, yan lamang ang tanging nalalaman kong paraan para ang nawasak na tulay ay mabuo. Di ba? Tama. Ang dali-dali mag-sorry. Pero kung bakit ang hirap po nating bitiwan. Pride kasi, Ate Christy. Yung Ayan, pride. nako. Yung pride na mali, di ba? Kasi alam mo, pag pride ang ating pinairal, wala talaga. Hindi po laway lang ang nilulunok. Pati pride po kung kailangan. Lunukin natin yan, di ba? Ano ang payo mo kay Manay Lolit Solis? English, Tagalog. Ayaw nga niyang sagutin si Tita Shirley kasi English eh. Ako, isa lang ang masasabi ko, Manay Lolit. Minahal ka ng ikaw yan mismo. Ang pagmamahal sa'yo, Manay Lolit, nakilala ka bilang bully noon. Sabihin na natin na hanggang ngayon, kinikilala pa rin niya. Pero minahal ng mga taga-showbiz, lalo na nung, uy, magbigay ka nga ng ganito kay Chuchu, cha-cha-cha, ganyan. Mahal siya niya. Dahil, Yung pagiging harbatera, Ate Christy kasi pagiging harbatera naman ni Manay Lolit, minsan sinishare naman niya. binibigay niya sa mga kapwa manunulat. Hoy, magbigay ka nga rito ng ganito. Ganun si Manay Lolit. Ang sa akin lang kay Manay Lolit ay, Manay Lolit, maraming nagmamahal sa'yo. Huwag mong sayangin yung pagmamahal na iyon na tatakan ka ng mga tao na tumanda ka't lahat, bully ka pa rin. Sana, Manay Lolit, ay maging isang napakagandang aral ang isang Bea Alonso at Shirley Kwan sa iyong pag-edad sa pagpunta mo ng pananahimik. Kasi ang pag-edad natin, pananahimik to, Ate Christy. Hindi habang panahon, nakikipagrambulan tayo sa showbiz. Hindi habang panahon, nagsusulat tayo. Hindi habang panahon, nagsasalita tayo. Bilang isang umiidad, dapat alam natin sa ating sarili na one day, ang lahat ng mga napaka natin, sila rin ang gaganti sa atin. Gawin natin mabuti ang ating sarili. Tikapin natin magkaroon. Okay, thank you Morley and Romel. Nay Lolit, kausapin mo ang manager ni Bea Alonso. Yun. Pag nag-usap kayo, nasabi mo naman na lahat ang gusto mo sabihin sa IG mo, alam na ng manager yun at alam ni Bea yun. Isang sorry lang to, tapos ang problema. Ako naman, bilang isang uhuging manunulat po noon, isa si Manay Lolit sa mga dinatnan ko. Sikat na At maraming siyang alaga na talagang sumikat. Kabsat, alam mo yan. Sa prinsipyo, hindi tayo nagkakasundo. Maraming beses yan. Pero sa puso ko, naiintindihan kita. Alam mo na mahal ko kayo mag-iina. Alam mo yon. Pero kilala mo rin ako. Kaya mo akong sukatin sa tama at mali. At alam ko, hindi ko kailangan ipakilala ang sarili ko sa iyo. Kabsat, ikaw na rin na nagsasabi sa text mo sa akin, malapit na ang ating panahon dahil tumatanda na tayo. Sabi mo nga, ganito pa talaga ang tumatanda. Nanghihina ang katawan. Ikaw ang nakakaalam. Nakailangan mo ng katahimikan ng kalooban. Ikaw ang nakakaalam na stress itatapon mo yan para ibigay mo sa iyong puso at sa iyong mga anak ang buhay na kailangan natin kapag malapit na ang dapit hapon. Di ba napakasarap na mamuhay? Alisin mo na kasi yung mga ano mo, yung mga IG mo, di ba? Huwag ka na makipaglaro sa makina. Wala ka masasaktan, malalaman mo pa rin naman ang nagaganap sa showbiz dahil isa ka sa mga poste ng mundong ito. Yes. Hindi makalalampas sa iyo ito. Sa totoo lang. Basta, sana isang araw mag-cruise ang landas nyo ni Tita Shirley. Magkasama kayo sa PAMI. Magkaibigan kayo. Kaya lamang, makakatagpo tayo talaga ng mga tao na ang sobra ay sobra na. Ang kulang ay kulang pa. Ganun lang yon, di ba? Naman. Wish natin dito sana happy
happy ending talaga. Magkabati Oo. sila. Alam mo, direct, blind item na tayo. Kahaba-haba nito. Pero bago po ang ating blind item, happy birthday po sa ating kababayan na si Ogie Maristela ng Essen, Germany. Si Ogie, itinetape ang ating show para i-share sa mga kapwa Pilipino. Malaki ang kanilang grupo sa Essen, Germany. At maraming salamat kay Ed Alejandria, isang fashion designer na kaibigan ni Ogie Maristela na matagal ko na rin kaibigan, at ang aking pintor na magaling, si Aris Bagtas. Maraming salamat sa inyo. At sino ba yan? Sino ba yan? Sino ba talaga yan? Sino ba yan? Ito na nga ang kwento. Itong singer, na sumikat naman talaga ang singer na ito. Ay, oo. Na talagang tinlikuran niya ang kanyang pamilya. Kaya ito ngayon, nako, hinaharap niya ang pagsubok ng kanyang kasikatan. Ayun na ba yun, ay? Oo, kasi 'di ba, maraming pinagbigyan ng panahon. Oo. Sumikat, pero hindi inalagaan. Correct. Umulagpos. Itong singer to na, nako, ito na nga. Dahil na mamalagi na ito sa abroad, di ba? Sa abroad na ito, nakikitira. Hindi na bumabalik na Pilipinas? Hindi na bumabalik kasi nga wala rin siyang babalikan dito. Okay. Kaya nandun na lang siya. Kaaway na niya lahat ata ng nandito. At wala na nga siya. Kinalimutan na, no? At wala siya yata tutuluyan na dito. Oh. Hindi ba nga na benta-benta na nga lahat-lahat. Ano pa? Kung makabenta ka naman dyan. Oo, di ba? Ikaw may Ikaw nga sabi. Sabi mo, kababayan niya. Oo. Ito na nga, na malagi na to sa abroad, nakitira sa mga producers niya na hindi nagkaige, na lumipat na naman ito ng kanyang tinitirhan. At ang balita rito, Ano yung balita? meron do itong kakilala. Siyempre, nagpo-perform siya dati doon eh. Nakikilala, siyempre, kilala siya dati. Kilala siya. At hindi na lang nga siya. Pag ganun kasi siya eh. Hindi siya pag ganun. Pag ganun. Pababa. Oo. Kaya, ino-offeran ngayon siya ng mga na gusto mag-produce. Kasi, pwede siyang kunin talent kasi mura-mura na to. Sa maliliit na venue Sa lang. maliliit na venue na lang to pina-perform. Kaya, kinausap siya. Bigyan siya ng, ay, sige, baka pwede ka naman kung gawa tayong show. At sinabi niya, why not? Inayos ng isang producer ang kanyang pagperform. At isang Saan dapat gaganapin? sa isang casino na maliit lang. Maliit na naman. casino. Sa maliit na casino na ganyan. Siyempre, pag nagpo-produce ka, may bar guarantee yun, di ba, nanay? At saka, babayaran mo yung Oo, venue. Babayaran mo yung venue. Ayun, binayaran at lahat-lahat. Nagkasundunan, lahat-lahat. Malapit na ang show, nanay, umaangal. Hindi gumagalaw ang gumagalaw. ticket. Talaga? Hindi gumalaw naman. Kaya lang, 3 lang. 3 ticket ang nabenta? Ano klase yun? The day before the show? Oo, 3 lang. Oh At my ang God. pinakapangit pa dito, yung 3 ticket, bumalik pa yung isa. Ay, ano yung katwiran? Naku, ayaw namin nang ipapalabas siya kasi mas gusto namin yung boses Yung niya dati. noon. Mas Yung gusto dating niya, pagkatao oo. niya. Dating pagkatao niya, yun ang gusto namin makita. Ayaw na namin yung ganyan. Ayaw namin yung itsura niya ngayon. Hala? Ay, premium 3, tapos binig pa isa. Ang sama-sama naman sa pakiramdam noon. Hindi pwedeng pambayad sa venue yun. Tatlong Oo. ticket, sinoli pa isa. Siguro sising-sisi yung producer. Wala. I'm sure. Sising-sisi talaga kasi luging-lugi siya. 3 ticket, umayaw pa yung isa. Ito 2 na lang. Wala na. Babayaran niya talaga yung Venue. Yung reservation niya yun sa venue. Hala na yun, kaput na yun. Wala na. So, anong nangyari? Shelves. Hindi na. Na-shelve na lang yung ano. Hindi natuloy. Ang siste. Siyempre, lalo namang nanghina na naman to si singer na parang ano pa ang nangyayari sa akin. Kasi wala siyang tutuluyan. Wala na siya eh. Nasira na siya sa mga naunang mga producer na tumiwala sa kanya na pinakasamahan siya na hindi naman niya binigyan ng pagpapahalaga ang mga taong nagpapahalaga sa kanya. Eto na ang siste. Ang balita, ang latest, may kinakasama na daw itong isang Pilipina rin. Pilipino. Huwag mo na sabihin kung ano yung ano. Na matagal na nagtatrabaho sa Amerika. Oo. Na yun talagang maganda naman din ang kasi nga malaki ang sweldo ng Pilipino. Siguro, ngayon. pakalat-kalat kasi walang tirahan. Ang hirap Isipin mo, pinagmamalaki ka ng buong bayan noon. 3 US personalities ang tumulong sa'yo, di ka pinagdamutan. At saka ang pangit, usap-usapan na siya sa mga grupo ng mga producer. Sino pang magtitiwala ngayon sa kanya? Alam mo talagang totoo yung sinabi mo. Pagdating sa utang na loob, walang kahit sinong magtatagumpay kapag nakalilimot. Totoo naman yan, Ate Christy. Dapat lagi tayo may utang na loob. Totoo yun. 3 lang ang Tatlo kumuha lang. ng ticket. Oo. Sinoli pa yung isa. Baka tig $2 pa to. Kasi maliit lang kamo yung venue eh. Mukhang ano nga lang ito na 150.
Ano ba yan? 150 may libre pa yatang bubble gum pag enter. Marami pang previous ito. Totoo. Kaya super lugi talaga ang plado. Ang daming previous nito eh. Kakaloka, no? Ay, nako. At hindi niya matanggap sa sarili niya ngayon. Kaya kahit anong ayaw niyang tanggapin sa sarili niya na nagsisisi siya, lumalabas na sa manifestasyon niya sa sarili niya. Napansin ko lang nitong mga nakaraang episode, puro dyan, Series guys! Uso na talaga ang series. uso na talaga ang series. Ay nako, baka naman sakali magising siya dahil sa mga kwento na lumalabas tungkol sa kanya. Paano magigising? Lagi namang tulog. Mahirap kalaban na nagtutulog-tulugan. Yan ang Oo. pinakamahirap gisingin. Yung gising naman pero Ang nagtutulog-tulugan. pangit na nangyayari sa kanya, no? Alam mo doon sa huling interview niya na napanood ko, may kayabangan. Pa rin? Sa kabila ng lahat? Hindi, yung bago nangyari itong sulian ng ticket na tatlo na okay. to, may kayabangan yung chu-chu-chu-chu-chu-chu, ganon. Hindi niya ba naiisip na ayaw nga ng mga tao ng ganon? Ayaw doon sa kasalukuyan niyang anyo. Ang gusto yung dati niyang anyo na kumakanta siya ng And I'm waiting for you Oh. inside my heart. Totoo. sige na nga. Pyramid! Ayan po mga kachika, alam na po natin kung sino siya. Tito Manny Garcia, madaling araw, text mo na naman ako, umaga na para sagutin kita. Salamat sa iyo. Okay, ano ba dapat gawin? Naku, mag-subscribe po kayo para malaman po ninyo mga kwento ng SNN na kakaloka. At syempre, Ate Christy and Romel, just click the notification bell para lagi kayong updated sa aming mga latest video dito sa SNN. At ang At sarili syempre mong po, drive. ang vlog ko po sa Morley Alinyo, ito ang Tundo. Kapag nabuhay ka sa Tundo, mabubuhay ka sa anumang panig ng mundo. Suportahan niyo po ako. Salamat po. Kumbaga sa karera, pumipiketi ka dati. Eto, mataas ngayon. Ay, naku, nanay. Thank you, congratulations. Ang taas na. Maraming taas maraming na. pong salamat. Maraming pong salamat. Sa inyong Sa dalawa inyong ako, lahat. proud na proud ako sa inyong Oo. dalawa. Silipin po ninyo yung vlog ko pag may oras po kayo. Marami pong salamat sa mga gandang comments at sa pagsuporta po sa vlog ko. Ay, naku, marami pong salamat. Ayan. Sobrang salamat po mula sa akin sa matinding pagtangkilik niyo po sa dalawang anak ko na talagang nagsisikap at binibigyan kayo ng kasiyahan. At syempre sa lahat po ng inyong suporta ng malayuan dito sa ating programa. Kulang po ang pasasalamat lang. Hanggang sa muli, ito po ang ating programa, hindi amin lang. At ito ang Showbiz Now! Now!